Okay. Diri sa atong topic sa level 2 about sa faith continuation gyapon ni sa atong pagtulunan measures of faith. So nganong gitun-an man nato ning ang sa pagtuo. Aron makasusi gyud ta kung asa na ba gyud ang level sa atong faith, no? Kaya ang uban man gud kumpiyansa na kayo, igo lang magtotoo, igo lang nga nakatuman sa kabubuton sa ilang para na okay na. So diri ato ni siyang gisusi, no? Kay according pa sa 2 Corinthians 13:5, nag-ingon diha nga examine yourself, no? Ingon diri di ba? Examine yourselves whether you are in the faith. Prove yourselves. Okay. Sa ato pa di ay naagi pagsusi sa atong mga pagtuo. Di ba? Ingon diri oh. Examine yourselves as to whether you are in the faith. Prove yourselves. Do you not know yourselves that Yeshua is in you unless indeed you are disqualified? So, nag-ingon diri nga susiha ang imong kaugalingon kung naa pa ba kada sa pagtuo. Okay. Sutaa, prove yourselves. Oh. Do you know that Yeshua is in you? Buot pasabutan ni igsoon, kanang ang tinuod jud natong pagkatakot ni Yeshua naagid sa pagtuo. Then ang puntos po dinha, unsa na kadako ang imong pagtuo kang Yeshua? Pwede ba siguro nakailalang kang Yeshua pero di ka mo to ni Yeshua. So mo giingon og no faith. Pwede po nang nakaila ka kang Yeshua, dayon na kay gamay pagtuo. So mo gitawag little faith, no? So karon kay naa man kay little faith, gusto ko man gyud nimo nga ang imong gamay nga pagtuo mutubo. So muna nang ay growing faith. So sa mga manifestation, itama na ninyo no, sa mga naulahi. So susiha lang ninyo sa atong records no. Last week. So naa ni siya mga corresponding nga manifestation unsay mga timailhan sa nagtubo nga pagtuo. Dayon, so growing faith na ka. So naa na improvement, naa na progress. Pero dili pa man gud diha tataman. Kinahanglan jud nga moabot pag ka sa great faith, no? Oh, kaning pagplaster nato sa mga pulong, naa siya kanang corresponding. Pasabot ba na ay tugbang nga pagtuo. For example, kaning pulunga asa man ni nabilong? Nabali sa growing faith, great faith, rich faith, no? So, aron nga sayod mo, di ba na uban nga lisod man kay sabton pulunga? Kay nganong lisod man? Kay imong pagtuo pakaabot ana. Kasagaran jud nga maabtan sa usa ka believer, dili lagi sila taman ang tao sa little faith o growing faith. Ang uban pagani-ani say mawala pang pagtuo. So, mo na gingon ni Rabon Yeshua dinhi o ni Paul nga examine yourselves whether you are in the faith. Kay daghang kay nagtuo nga kumpiyansa abi niya, kay nagtuo kag Rabon Yeshua nya dayto, wala makagamot ang pagtuo, di ba? Nagingan ng Colossians 2:6 and 7, rooted diha ang Yeshua. Sa tuwa nakagamot gid yung pagtuo ng Yeshua. So mo na igsoon. So, sa great faith makita man nato no, di ba? Dayon ang ikalima nga degrees o level sa faith, kinahanglan rich faith na gid ka. So ang rich faith diri pod ang mga timailhan. I don't know ano mo ni gipaday kang grandma. Siyempre revelation teachings man ginitanan. Gikan magini sa Ruach HaKodesh. So mo ni ang pagpadayag unsay mga manifestation sa aning corresponding nga mga level sa faith. So karon kay naa naman ta sa rich faith. Dahil ang rich faith naa man gud poy tubang anang nga bersikulo, di ba? Pakibasa James 2:5. Paminaw akong higugmang mga igsoon. Wala ba ang Elohim nagpili sa kabus ni ining kalibutana nga adunahan sa pagtuo ug ang mga manununod sa gingharian nga iyang gisaad ngadto kanila nga nahigugma kaniya? Okay, ba klaro ha? Listen my beloved brethren. Has Elohim not chosen the poor of this world to be rich in faith? Ito ba? Paminaw mga igsoon. Wala ba pili sa Elohim ang mga pobre nining kalibutana? Sa ato pa di ay kining pobre ning kalibutana, kato to mga pobre gid. Di ba nagingon ang pulong, the gospel is preached to the poor, di ba? Nganong ang pobre man gyoy number 1 na target sa preaching. Kay naluoy siya bailin nato. Gusto niya nga bisag pobre ka sa kalibutan, himuon kanyang dato sa pagtuo. Himuon kanyang dato sa iyang gingharian. So muna yung diri nga to be rich in faith, to be pa. Wala nagpasabot kapag pili nga pobre ka, dato na ka sa pagtuno. Kinahanglan pa kang mutubo. Muabot pa to nimo tong ang-anga, makaingon na gyud nga dato na gikas pagtuo. So muna gingon nga ikalima nga level is rich faith. So sa ako nang gisulti sa inyo, ano man mo nga level sa faith? Si Brad na pa siya sa growing faith. At least growing faith na. Sa great faith, nakabot na mo great faith. Wala pa. Kasi nakabot na di great faith. Wala pa? Diba ang manifestation sa great faith kay ingon diri continuing without change in function or structuring, persistent of the goodness of Elohim with thanksgiving. Kani di ay wala na kay undang sa pagpasalamat igsuon. Whether pangit ang hitabo sa imong kinabuhi or maayo ang hitabo sa imong kinabuhi, kung continuous ang imong pagpasalamat, naka sa great faith. Naabot na nimo nga level. Kanang pagka mapasalamat ulit ba ang pulong 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks. Kung kana nga pulong adlaw-adlaw, whether maayo ang iabot sa imo or datang iabot sa imo, kung nakapasalamat ka sa Elohim, great faith na ka.
Ano man, di ba? Diha na rin ma-apply ang Romans 8:28. All things work together for good to those who love Yeshua. So palangitan ay panag-away sa nagtiayo, nakapasalamat ka. Mao rin katuyuan ni Elohim nga gusto pagidiin na nga akong gugma mo ang sa akong asawa pailalog. So kung nakapasalamat ka na, pasabot kana nga pagpamuhat, ni acknowledge ka nga gipamuhatan mo ka. So naabot na tunay mga level. So every time na naay mga adversity or prosperity nga mabot sa imong kinabuhi, kung continuous gali imong pagpasalamat, pasabot, rich faith na ka. Great faith na ka. So inana na bata. Wala pa. Sa to pa wala pa mo kaabot. No? Okay, ikaduha nga manifestation diri is expecting the fulfillment of Elohim's promise. Sa to pa, kaning great faith igsuon, nag-abot na ang tubag sa imong mga pagampo. Naanay tubag sa imong heart's desire. Ditubag na kasi imong heart's desire, naa kay giampo nga natubag na jud. Di ba ang example ani si Abraham nga nagpaabot jud siya, nga moabot jud ang saad sa Elohim sa iya nga tagaan siya anak. So kay iya man gituhuan bisan sa imposible na gid kaayo kang Sara, pero kay nituo man siya niabot gid ang promise. So kaning great faith igsuon from impossible to possible. So kung naa na mo ana nga level nga imposible kay na mo provide ang Elohim, pero ni provide kay nagtuo ka, great faith na ka. So karon og mo nganong dugay na ko nganong wala pa man. Basig ang imong faith brad, growing faith pa ka, naa pay requirements. So inana ang great faith. So from impossible to possible. Okay, sabta nato. Dahil ingon po diha nga does not waver, firm on what is founded. Meaning kanang wala na kay pagduha-duha. Kung nagduha-duha pagali ka, nabilong pa ka sa little faith. Mutuo karon, dili na pod. Mutuo karon, dili na pod. Little faith pagid ka. Usahay makawa pa mahimo pang no faith. Kanang naa kay wavering ba kanang pagduha-duha. So kinahanglan mawala gid ang pagduha-duha ninyo. Mawala gid ang pagduha-duha. Then ikatulo nga ay kaupat nga manifestation is seeking the kingdom of Elohim first. Bali, no matter what, kung unsay mga schedule nimo, unahon gyud nimo siya. No matter og ni conflict ang imong schedule kay mo maayo man pud nimo pero dako-dako naman gud kabuk ato ning pagpangita una sa gingharian. So kung nakatuman ka nga nangitag unag gyud sa tanan, great faith na ka. Pero sometimes mapili ta, di ba? Madala ta sa atong needs, madala ta sa atong desire, o madala ta sa atong kahingawa. Pero madinay na nimo, tapos na una gid nimo, naana ka sa great faith. Muna nga sa Matthew 6:33, seek ye first his kingdom. Kanang seek ye first his kingdom, actually verse na siya unta para sa mga beginners. Pero pwede po na siya nga kana nga verse para na sa mga followers nga gusto na gyud ng ilang pagtuo, dako-dako na gyud. Ngani makakunaho siya pagpangita. So kung inyo na nang nahimo, naana mo sa great faith, no? So wala na balik karibal ba? Wala na siya kompetisyon. Ang imuhang pagpangita sa kingharian, wala na kompetensyahe sa kwarta ba o schedule ba nimo o anything nga maka-compete sa pagpangita nimo una sa kingharian. So kung naabot na ninyo nga level, ay great faith na mo. Pero di ba lisod no, deny ka. Amo man akong gingon ninyo igsuon. Ang denial dako gid kay na siya og kanang uswag pud sing pagtuo. So kung naay nawala nimo physically, naa pud gipauswag nimo spiritually. Mo nimong pagtuo. Every time na naa kay ma-deny, naa po na uswag sa imuhang pagtuo. Nga samot na gyud dinhi sa rich faith. So ato nang gihatag no kamo na lay review sa another manifestation sa great faith. Pero kaning rich faith igsuon, dako na giniginayan. O mo na iyang manifestation. Kamulo man ni Hebrews 13:5, dili pakibasa. Okay. Itugot nga ninyong pagkinabuhi walay pagka maibugon ug magkontento sa mga butang nga inyong gibatunan. Kay siya mingon, ako dili gayud mobiya kanimo, nimo silikway kanimo. Okay, ang kabalik pud ani mo ni siya. Kay dato naman ka sa pagtuo sa kalibutanon pud na side, pobre na ka. Nakuha ninyo? Dili pwede ning dato ka sa kalibutan, dato pud ka sa pagtuo no, dili na pwede. Kung dato ka sa kalibutan, aw natural, di gyud ka salig sa Elohim kay imong pagsalig naman sa imong kwarta, na sa imong balik, di ba? Pero kung dato na ka sa pagtuo, diri na pud sa kalibutan, pobre na pud ka. Di ba mo mitangin ang kulog? Wala ba pilia sa Elohim ang mga pobre ning kalibutan na? Pobre! So sa tani ang James 2:5. Okay. So ang manifestation ni igsuon is ang rich faith mo na ni ang timayhan. No love or asa money. Di ba naging pulong 1 Timothy 6:10? For the love of money is the root of all kinds of evil. So sa to pa, ang naa na di ay rich faith igsuon, wala na ni gugma. No love for money. Wala nagpasabot nga kay kwarta. Actually, pag moabot na ka sa rich faith, dala na ka kwarta. Kuha niyo. Ang puntos lang rin, wala na kay gugma sa kwarta.
Okay, nga naman, diri pa lang daan sa great faith, nakuha man nimo tong sikreto katong seek first his kingdom. So kay nauna man nimo siya, dito nga hagan kag daghan, di ba? And all these things shall be added to you. So natural, ah? Kay nadugang naman ang tanan sa imuha, aw, napug ka. Pero sa kadaghan nimo kwarta, wala na kay gugmas kwarta. Nakuha ba niyong punto? Oh. So muna ni si sikreto, dili dai kasigit pangitag kwarta. Ang imo ni pangitaon, magpadato ka sa pagtuo, kay mo sunod ra ang kwarta. Nakuha ninyo. Oh, so muna ito rich faith. Pasabot, no love for money. Wala nagpasabot nga no money. No love. Wala lang kay gugma. Kay nga naman, di ba, ang gugma sa kwarta, root of all kinds of evil. Gikuha ang kanang ugat sa kadautan sa imuha. Unsa man ang ugat sa kadautan? Kanang greediness, kahakog, or kanang kubitos, or kanang digig ka mangatag, selfish. Daghan kay nagdala ng all kinds of evil tungod sa love sa kwarta. Ako lang gikuha diha is ang idolatry. Gikuha diha igsuon ang imuhang gisimba. Sa tingon sa akong anak nga ang sa tingong kuan aning money, ang money is a good servant ba to? But a terrible monster. Mo ba? Siyempre, ang kwarta pwede na nimo na ulipon. Ay daghan kay kag mapalit sa kwarta, di ba? Daghan kay kag mahimo sa kwarta. Pero remember, money is a terrible monster. Terrible ka ng kahadlukan nga halimaw. Kaya nga naman, once nga naa na kay gugma sa kwarta, gugpon po kanya. So nakuha ninyo. So aron nga dili ta maguba sa kwarta, kay dato na magkaspagtuo, so mawala na imuhang love for money. So unsa na may manifestation ani? So naa na ka sa contentment. Okay. Mo ni giingon ni Pablo dito sa pulong nga, I know how to be abound and to be abased. Sa to pa si Pablo, na-experience niya ni, naabot na siya ning rich faith. Niabot siya sa kadagaya, ay okay kay siya. Niabot siya sa kapuluan, okay gyapon siya. So dili na siya matarog sa kwarta. Inani ra ba po ni danger nato? Kung nakapasar ka sa kawaladon, sinatural. Human sa tanang kawaladon, sulayan na po tag kwarta. Nakasagaran kabagsakan pud sa mga alagad sa ilihin kay da mas kwarta. Di nakakabalo mo kontrol sa kwarta. Mauli po na kas kwarta, mag-away na mo tungod sa kwarta. So mo po na danger. So mo nang gianad jud nga walay kwarta aron sa dihang naa na kay kwarta, dili na mo ka mauli po sa kwarta. So nakuha ba ninyo? So ang manifestation igsoon sa rich faith is wala na kay love for money. Pero wala na lang pasabot hawak kay kwarta. Daghan na pag kwarta. Pero imong kwarta para asa na? Di para sa imo para na sa Elohim. Gigamit lang ka. Para nga mapadayon ang iyang buluhaton. Okay. So nakuha ninyo usa na sa manifestation sa rich faith Dayon 1 John 2:15-16. Unsa pay manifestation ay kung dato nagikas pagtuo? Ayaw higugma ang kalibutan ni ang mga butang ani sa kalibutan. Kung adunay tawo nga nahigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala diha kaniya. Kay ang tanan nga niya sa kalibutan, ang pangibog sa unod, ang pangibog sa mga mata, ug ang garbo sa kinabuhi, dili iya sa amahan, apan iya sa kalibutan. Okay. So ang manifestation po aning rest na sa faith, una na po kay no love for the world. Okay. Or the things of the world. So unsa gyapon gikuha? Ang imo gyapon gugma sa kalibutan. So kanina nung puntuha igsoon, pag mawala na ang imong gugma sa kalibutan ug sa mga butang sa kalibutan, daghan na siya idugang. No bali no? Mo ni mga sikreto din umingkag kani adtong ta ganahan kay kwarta wa di kwarta ni abot sa kuha. Karon na di na ko ganahan kwarta, daghan ni kwarta ni abot. Mo ni sikreto. Kani adto ganahan kay kung adto dito, ganahan kay kung magmall, ganahan kay ko dito, ganahan kay kung mamalit ani. Karon na noon nga nako anak ko, napamuhatan ako, di na ko ganahan magsuri-suroy, di na ko ganahan aning butanga. Nya karon na gidugang, karon na no ani dagsa. Di pasagdan ba sa Elohim? Wala. Kay ngano man, ngano niabot na nimo? Kay dato nakas pagtuo. Di na ka matarog. Naabot na nato ni, wala pa. Di ba? Nakuha ninyo unsay pamuhat, opposite kayo, di ba? Kani adto nga ganahan ka, wala ka. Mabita tutuo na. Mo na usa ka puntos nga na nakakuan sa kuha ba nga kani adto nga nagkalisod-lisod ko, layok ing kwarta. Wa gi kwarta. Nya karon na noon nga nadato-dato na ko sa pagtuo. Ay may dag sa kwarta. Ayaw pagkaho nga milyonaryo ko, ako'y kwarta. Sinsilyo lang. Pwede na ko matarugan na. Ug lugi-lugi lang, na ako'y lugi nga 5,000. Ug wala na mo donate na tong sponsor anya tong fellowship, ay ako tong kuoton para sa inyong mga prize. Ako amon tong tinikom. Mo na igsuon mo na may kadiferensya. Basta bitaw ka nang na in love na ka
sa usa ka butang, dito na guna nimo i-focus. Na karon kay nahigugman na mo ko sa bulaton sa Elohim. Nahigugman na mo ko kang abel. No matter what kung sa ako ma-possess, pwede na ko tong gamiton para ani. Na mahimo ba nato na? O ina na ha. So, pasabot, no, kani adto nga ganahan kay ka magsuroy-suroy. O, karon nga pumuhatan di nakapasuroy. Yo, balik kayo no. O, balik kayo igsoon. O, muna ayaw mo pagtuo nga kanang nangalagad sa Elohim, pobre na dili eh. Pagkadato sa nangalagad sa Elohim. Ha? Mudag sa ganon. O, tingala ko nga karon sa tuwa. Kani ba atong improvement diri ha? During sa time gipamuhatan pa ni sa panahon ni Grandma, grabe may kapitos. Pero karon makita ninyo karon nga di kaganahan karon pa nang gagsang. Mahitabo ko na sa inyong kinabuhi igsoon, ha? So maabot na niyo ning rich faith niya. O. Maabot na mo ni tawag mga miracle na. Kay naabot naman nimo ang kadato sa pagtuo. Pasabot nga bisag naa ka ning butanga, di nagyud ka matarog. Bisan pag hanggang kwarta, di nagyud matarog ang imong gugma sa Elohim. Bisan pag pasuri ka sa kalibutan, di nagyud ka mawilis sa kalibutan. Bisan pag tagaan kag daghang butan sa kalibutan, di napud ka mukubit sa butan sa kalibutan. So, naana ba na level? So kana ha. Okay. Another Romans 12:2 o Galatians 4:19. Kung kayo pagpahiyon ni ining kalibutan na, apan pagpausab kamo pinaagi sa pagbagyo sa inyong nahuna, aron inyong masuta unsa ang maayo ug makapahimuot og hingpit nga kabubuton sa Elohim. Okay. So actually, dili na ka magpahiyon pa sa kalibutan. Pasabot ani igsuon, layo nagyud ka sa kalibutan. Or dili nagyud ka mupauyon sa kalibutan. Ang mga dato na sa pagtuo, pasabot ani not conforming to the standards of the world anymore. Ha? Dili na ka mupauyon, not conforming. Okay. Okay, kung sa may pasabot ani. Kung naabot na nimo ning level sa rich faith, mao na ni panahon nga pasuruyo na ka sa Elohim. Bali no. Kani adto nga ganahan kay ka nga magsuroy-suroy di gyud ka sugtan. Ngano man? Ha kung may attachment kung pauyonan ka ay mawala pa kas pagtuo. Ha? So mo lang kamo naamang gali kanang ayaw lang sa ayaw sa ni. Aw pasabot ana gilantaw ang inyong level sa faith. Kay pagpamanon niya ang inyong pagtuo makawat pas kalibutan or mawili pas kalibutan. Ayaw mo kabala ka. Pag maabot niyo ng rich faith, ay pasuruyon na mo. Ako manggali ko ron nga, gapuyan ng ikugsuroy. Ha? Sugo, kana na lang, wadto kong syudad, in obedience na lang gina sa hangyo ko ni Mrs. Okay, magreklamo na ko nga, sige, magkunig na ako, tanawa akong umana. Pasagda na. Tanawa itong mga trabaho dito sa kampo, wala na. Ha? Pero actually, ang panguhat na silim sa kuha, di naging kamawili, para itong una ba nga, o di kasugtan ni Grandma nga, manaog, mag-rebuild di pa ka? Di ba, mamami? Inyo, suguon ka ni Grandma at that time, manaog, kisi-kisi yung ka. Kisi-kisi, kini. Nakuha ba ninyo difference? Ha? O sa munang pagpasato, gimus pagto, di ba? Kamunay sumhan. Kamunay mo surrender, di ako abailin, di ako masuroy. Kuntinto na kag-asa kagipahilo na sa Elohim. Ano man? Diri magud sa rich faith igsoon, dako na kayo imuhang kasinatian may tungod kang Yeshua. Dako nang imuhang joy, imuhang fellowship sa iya ha kanang og asa ka pahilo na malipayon ka ba? Malinawon ka, malipayon ka, kuntinto ka, naabot nimo ang fullness nga gipangita gid sa imong kinasugoran. Kanang maabot ninyo. Kung mo nang maka-explain ko sa inyo ha kay naabot naman ko ani rich faith. Ha? Naabot na nako ning level. Okay. Not conforming to the standards of the world. And another, okay, Matthew 19:20-21. Unsa pa'y manifestation sa rich faith? Okay, ibasa. Matthew 19:20-21. Ang batan-ong lalaki nagaingon ngadto kaniya. Tanan kining mga butanga akong gibantayan sakad sa akong pagkabatan-on. Unsa pa ang akong kulang? Si Yeshua miingon ngadto kaniya, kun ikaw buot mahingpit adto og ibaligya ang kanang imong nabatunan ug ihatag sa mga kabus. Ug ikaw makabaton og bahandi dito sa langit ug anhi ug sunod kanako. Okay. So ang manifestation pud sa rich faith igsoon mo na ni siya. Forsaking all. Okay, forsaking all for the gospel. Gibiyaan na nimo ang tanan para gyud sa ebanghelyo. Na mo po ni naka-diferensya. Kay sa diyang nabiyaan na nimo, niabot na po ang Mark 29:30. Niabot na po ang restoration. Pero before mo abot ang restoration, nahaagid kay biyaan. Para maabot nimo ang level sa rich faith. Na, damuro nung, example, nabiya na ka sa tanan. Uy, ang imuhang gibiyaan, sa diyan na proseso na ka, nang balik na noon tanan.
Katong imuhang mga hearts di sa tong una, uy, gipang tubag na. Naa na. Example lang wala man gikoy laing ayaw mo daw nga ang akong gipit sa akong kagalingan. Ang ako lang gi example ba ang pamuhat kita sa ilim sa kuha. Kung kaniadto sa dihang nagbiyak ko sa tanan, wala gid diha gibalo sa Elohim. Nga ako mga tinguha, ako mga desire. Pero karon na naabot na nako ang level sa faith, sa rich faith. Ay, daghan na. Kato akong gipangandoy nga mga, for example, mga agricultural nga mga equipments, nangabot. Kanang tili, grabe di akong pangandoy anak. At una, pero karon, niabot na gyud. Naa na restoration sa tanan. Nakatukod na kag ingnan na kang magtukod kag nindot nga balay. Niabot nang imuhang gipangayo, motor ba, sakyanan ba? Anything mo abot na siya. So mo na gitawag ko rich faith. Wala nagpasabot ikson ng mga lagad ka sa ilang pobre. Pagsugod ra na. Ngano man, natural little faith pa man ka. Kaya og tagaan ka aning tanan nga diri mawala ka. So muna karon kamo nga naka-experience anang ipatubo pa yung pagtuo. Ayaw mo pagdahom nga diha lagi putaman. Pag muabot gali mo sa ang taas-taas na gyud, mangabot na po ng mga material things. Magsunod na siya igsuon. Una kung ingon sa inyo nga once nga madato ng imuhang spirituhanon gabahin, madato na po imuhang kalag, ipadato na po ka pisikal. Ano ko ninyo? So kung dato na ka sa pagtuo, ay madato na po ka aning mga butanga kay naa na may restoration. Pero, ayaw ninyo kalimti unsay mga manifestation. Inahanad wala na gyud kay gugmas kwarta. Okay. Ikaduha, wala na po kay gugmas kalibutan. Di na ka mawili. No, siguro kung bantay na, mga pag nabi ko yung motor, nabi ko yung wapo nga cellphone, nabi ko yung mga gadget. Wala asa na. Sa laptop pa na kapag istorya, put to death. Patya sa Diyod ang imong tinguha. May uban na, gusto na Diyod nga, mga sawa. Nya, damon nga sige, pangalit pangasawa, nalayo noon. Nya, sadyang, wala namang gano'n yung mga sawa, wala namang gano'n yung mga sawa, iabot mga sawa. Di ba? Ato ba, naay something gipatay sa imuha. Unsa man to? Ang love ug ang lust. So unsa gipatay? Actually kanang love for the money is lust man ko na siya. Unsa na nga lust? Worldly lust. Diba naka-teaching man ta about aning lust? Okay, libon. So okay. So nakuha na ninyo ni kung nakabiya na mo tanan for the sake sa gospel. Sa Mark 10:29-30, naay restoration diha. Okay, pakibasa. Ug si Yeshua mitubag ingon, sa pagkatinuod ako mag-ingon nga na kaninyo, walay tawo nga mibiya og balay, o mga igsoong lalaki o mga igsoong babae, o amahan o inahan o asawa o kabataan o kayutaan, tungod ug alang kanako ug sa maayong balita. Apan siya makadawat sa gatusan kapilo karon niining panahon na. Mga balay o mga igsoong lalaki o igsoong babae o mga inahan o kabataan o kayutaan uban sa mga paglutos o sa kalibutan nga maabot kinabuhing dayon. Okay. Notice niyo igsoon, kaning verse 29 dire, mo ni ang pagbiya sa tanan. Pero sa verse 30, mo na ang restoration sa tanang imong gibiyaan. Nakuha ninyo? Ako ang kita sa kong kaugalingon, kani adto, gibiyaan ako ang kahibalo nako sa kalibutan, pero wa ko magmahay kay grabe po ang restoration sa kahibalo nako diha sa espirituhanon. Ug sa yuta lang, wa man ko yuta gibiyaan, pero i-provide na ko nig yuta. Di lang mo Pero ini, sa may itong gamit na, di ba? Yung punat na sa langit, para magamit nato po. So, namakakbang kulong wala. Kaya nga naman, faithful ang Elohim sa iyahang promise. So, sa verse 29, kung nakabiya ka sa tanan, sa verse 30, na ay restoration sa tanan. Amen ba mo? So, klaro na, Dato na piday kag pagtuo. Iniadto, grabe ka nang utamay ng igsoon na misis. So, may tamayon lang ko ana kay, ubri lagi. Karon, di na gid siya magkaingo ko. So, desaldar lagi siya. Kaya nga naman, dili ko sa akong kaymuan. Panahon na ibayaw ka sa Elohim. Inani po ninyong hunahuna, sa pagsugod nato sa Elohim, tamayon kita. Dawaton gina ninyo, tinamay kita. Pero once nga ibayaw na po ka sa Elohim, sila na po mamanga sa inyo. Nganoan, makita nila ang miracle nga namuhat ang Elohim sa inyo tungod kay nagsunod ka sa Elohim. Ba, notice ninyo kanang mga nagsugod sa Elohim nga faithful, grabe na kapupre. Pero tanawa ang ilang mga ministry karon. Sa wala lang ma-diverted kay naa po ni warning. Kaning rich faith igsoon na po ni warning. Naa diri pod ang warning diri igsoon is unsay warning diri? Diversion. Daghang mga alagad imbis kay gipadato na nangahagbong. Nagpakasala. Kaya naman, wala makabantay sa diversion. Nga unta kay dato naman sa pagtuo, nga wala man taning mga gugma, nang balik man. Kay nawili na usab sa kwarta. Nawili na pud sa kalibutan. Gusto na pud og kanang sosyal. Gusto na makiglambigit sa mga politiko sa kinsa dinha. So warning ko na. Awito ako kabalo naman ko kani atong mga kuan karon sa gobyerno. Na po na diversion. Una ako ampo gyud ko abayluhin kung kabubot ko nimo imo ni i-prosper.
Pero dili nimo ni kabubuton na baylihim putla ni siya. Ay ano man, danger po na nimo. Pwede po kang mawala sa pagtuo. Ha? Kuyaw na ni sa mga alagad. Once na mubalik gali ka sa daan na nimong pagkatao, mo na gitaw sa Hebrews 4:4-6. Ato nakatilaw na ka sa kaanindot sa pulo, nakatilaw na ka sa balang espiritu, nakatilaw na ka sa goodness sa mo, balik ka sa pagpakasala. Looy gyud ka, wa na gyud kay repentance. Ang akong matestimony ninyo ani, katuning mga alagad nga i-prosper na gyud pa pero na diverted ni balik sa pagpakasala. Ang ilang kasing-kasing gipatikas sa Elohim. Sumingon sila maghinulsod ka, lahi na siya nga level. Kung kabalo na ka, daghan na ka nahibaw niya nagpakasala ka, kanang imong kasing-kasing siya'y muhardin ana. Dili na makapangita pag repentance. Di ba si Esau? Sa kung saan niya repent, ngano man, ilhim na garden sing heart. Muna yung sa Hebrews 4-6. Warning na sa mga alagad. Nga nakatilaw na sa goodness, nakatilaw na sa power sa spirit, nakatilaw na sa kalami sa pulong, din nagbalik sa pagpakasala, tungod kay na diverted. Lisod kay kanila ang paghinulsod. Basahin yung Hebrews 6:4-6. Muna yung warning. Okay. So nakuha ninyo? So the more nga wala na taaning tanan sa kalibutan, the more i-restore sa Elohim. So kinsa gipamuhatan? Imong sulod. Imong kasing-kasing. Okay, last na manifestation sa rich faith. Colossians 3:1-2. Nan kung kamo nabanhaw na uban ni Yeshua, pangita akat tong mga butang na atoa sa itaas. Diin si Yeshua nagalingkod sa tuo nga kamot sa Elohim. Itumong ang inyong pagbati sa mga butang sa itaas, dili sa mga butang sa yuta. Okay. Diba Colossians 3:1-2 naging set your mind on things above. Basta dato na day ka sa pagtuo igsuon, wala naging kay laing panggihandom, puro naging langit. Nanamo ana. Ha? Oh. Kung naano mo ana nga level, ay rich faith na mo. Pero naa pa gali karibal or kompetensya ang imuhang gitinguha, ay tuwa pa kadto sa proseso sa growing faith. Kay ang Colossians 3:1-2, ang rich faith na ang mga dato na sa pagtuo, natural ang ihang gilantaw puro lagi na langit ng butang. Okay, sa ato pa ingon diri heart, no? Heart and mind, no. Okay. No. Fix na gyud to heavenly things. Heart and mind are fixed to the heavenly things. Okay. So naa na ba ang ihang mind, naa na ba gid ani? Kung ito ako nang isulti sa inyo halami, nagit kay uli. Kung saon man ni nga naa pa magikulan sa akong pagtuo. Ha? So ang rich faith igsoon, kung naabot na ninyo, mo ni inyong attitude. Naa na yung mga restoration. Pero bisag daghanay gamit, daghanay mga butang sa kalibutan nga gidugang sa imuha, daghanay kwarta, still dili na ka mawili ana. Ang imuha nang gikawilihan kanang giingon dinhi, no? Okay, heart and mind. Ang imong gikawilihan na puro na gid heavenly things. Puro na kang rabo ni Yeshua. Ang imuhang mata pirmi na gid ka fix sa iya. Pero wala ni nagpasabot nga di pud ka matintang pa ka. Kaya ang tentasyon igsoon anytime man na siya. Ha? Ang tentasyon anytime na dito sa no faith, padulong pa na sa perfect faith na apay tentasyon. So muni atong bantayan. Unsa may bantayan nga tentasyon diri sa rich faith? Diversion. Nakuha ninyo? Diversion sa imuhang imbis kay mag-focus na ka sa Bible study, focus na ka sa pag-atiman sa mga kalag, karon kay naghadag na naman kay daghang kwarta, gusto na ka mo entrada business kalibutan. May tungod sa kwarta. So karon og ma-divert ka, posibleng mabiyaan nimo ni imong simbahan dito na kasi imong negosyo. So mo na bantayanan. Ako kabalo man ko nga sa malabot na tong tuig, upasar gyud ko ani. Ay naa gyud diversion. Ang wala ko prayer gyud ko nga Elohim mo na babag nga ma-diverted ko ayon padayon. Pero mo na babag nga makapasar ko dahil imuha kong katuyuan, let it be. No? So mo na ang rich faith ha. Okay. So diri na punta sa full faith. Naman yung full faith pakibasa daw sa Acts 6:5. Og ang panultihon nakapahimangot sa tibok kapanon, ug sila mipili ni Stephen, usa ka tawo nga puno sa pagtuo ug sa balaang espiritu, ug ni Philip, ug ni Prochorus, ug ni Nicanor, ug ni Timon, ug ni Parmenas, ug ni Nicolas, usa ka tinabig nga taga Antioch. Okay. Ano itabuan ni sa libro sa buhat? During sa time nilang Pedro, di ba, muna ang pag-start na sa sugod sa simbahan gud early church. Nakaroon kay kuan naman kanang tungod kay daghan na kay ni-appeal sila sa ilang grupo. No dili na maato nilang Pedro ang pagkatiman lang sa mga pagkaon, pag-distribute ba. So nagpili na sila dinhi og mga deacons, ha? Ang ato diri kasagaran atong pilion nga deacons katong mga kwartahan, no? So dili man guna maugod, ha? Mobili kini tag deacons, elders, mo ni ang ilang qualification. Di ba? Ang ingon diri. And the same pleased the whole multitude and they chose Stephen. Kinsa may si Stephen? Kinsa may si Prochorus? Kinsa ni si Nicanor? A man full of faith. So sa to pa, full faith na, full of faith. Puno gyud sa pagtuo.
So sa level siyang pagtuo, nipasar na siya sa little faith, nipasar na siya sa growing faith, nipasar na siya sa great faith, niabot na yung rich faith, dito na gyud siya sa full faith. Okay, mauni ang mga gitawag mountain moving faith. Makabalhin mo bukid. Okay, pakibasa day, Matthew 17:20. Pakibasa gani. Unsa ingon diha sa Matthew 17:20? Unsa gipasabot O niyo? si Yeshua miingon ngadto kanila, tungod sa inyong pagkadili matinuon, kay sa pagkatinuod ako mag-ingon nga na kaninyo, kung kamo adunay pagtuo ingon sa usa ka lugas sa liso nga mustasa, kamo moingon niini nga bukid, balhin gikan dinhi ngadto sa unahan nga dapit, ug kini mobalhin ug walay butang nga dili mahimo nganha kaninyo. Istorya ra ba ganing rabon ni siya tinuod ni. Mo ni gitawag og mountain moving faith na ni siya. Okay, di ba ingon siya tiyo? So Yeshua said to me, because of your unbelief, for actually I say to you, if you have faith as a mustard seed. Saan ang mustard seed? Tanawan na niyo sa YouTube kung saan ang mustard seed. Ang mustard seed, the smallest seed na siya. Muna gingon dito nga, kung itanong na nimo, mahimo na siyang vine. Pag mahimo ng kahoy, muna ingon sa Matthew 13 nga, mahimo na siyang dako kayo nga kahoy, dahil kapuyan na dahil na sa mga daghang talanggaman. Pero ang question ani is, unsa kadako ng mustard seed? Perting gamaya. Gamay pas tahok. Klaro ka ng tahok. Pero pag mutubo siya, nangyayon na sila po ni Yeshua, I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. So muna gitawag og wala nay imposible. Wala nay imposible, puro na gid posible. Kana kung maabot nimo ning full faith. Kay kining full faith igsuon, mo ni karon ang makabuhi na mo patay. Notice ninyo ang manifestation kanang puro acts. Mo naman ni ang mga buhat sa mga apostolis nga puno ng pagtuo. Okay, another pagyod, Luke 17:5-6 makibasa. Og ang mga apostolis mingon ngadto sa Elohim, padak-a nga among pagtuo. Og ang Elohim mingon, kung kamo adunay pagtuo sama sa usa ka lugar sa diso sa mustasa, kamo mahimo nga mosulti ngadto niining kahoy nga sycamore, ngadto ni maibot ka apil gamot og matanom ka sa dagat ug kini mutuman kanimo. Imagine na ninyo. Ako ko kaabutan na. Ngano man. Ali man kag bukid makubalhin nimo sa dagat. Sao na lang na. Yung sila po ni Yeshua, mabalhin na. So ibutan na lang, basig para pura na. Ngayon siguro mo, ini akong problema ba, grabe ni mura man ni bukid ka dako, brad. Pero adun na kay dakong pagtuo o adun na kay mustard seed. Kani mong dakong problema daw sama sa dako nga bukid, mahimo na siyang sama sa kapatag sa dagat. Sabot, wala na obstacle. So pwede po na siya. Pero kaning gingon ni, physical din eh. Pero ang pangutanan ni unsa may purpose ug naa karon ligihil niya ibalhin mo sa bukid unsa may mong tumong. Para masikat ka. Kanang tanan for the glory of Elohim. Kung pabalhinon nimo ang bukid for the glory of Elohim, dili kay mahimo din kang kanang bantugan nga grabing pagtuon ng tawhan na kay ang bukid nga rugo di balhin tus dagat. Hindi po na mo for the glory ni sa Elohim. Okay, sama ra po dani gingon niya diri kung naa kay seed as ana kay faith nga sama sa mustard seed, gingon da be pulled up by the roots and be planted in the sea. Dali man ka ng sycamore tree or mulberry tree, yun mo nga ikaw maibot ka ug dito ka mutubo sa dagat. So yawa ni imagine niyo mahimo ka na mahimo. Mo ningon nila po ni Yeshua nga and it would obey you. Pero unsa nga requirement sa pagtuo? Full faith. Mo ito mountain moving faith. Okay, Matthew 21:21-22 ibasa. Naapo na ingon dinhi. So mo na ni ang gipangimunda sa pulong. Unsa na nga level sa faith. Okay, Matthew 21:21-22. Si Yeshua mitubag og mingon ngadto kanila, sapagkat tinuod ako mag-ingon nga na kaninyo, kung kamo adunay pagtuo ug dili magduha, kamo dili lang makahimo nining nahitabo ngadto sa kahoy nga igos. Apan usab kun kamo moingon ngadto niini nga bukid, ikaw mabalhin ug ikaw matambog ngadto sa dagat, kini mahitabo. Ug ang tanang mga butang bisan unsa nga inyong pangayoon diha sa pag-ampo nga nagatuo inyong madawat. Okay. Mo na ni gingon diri igsoon, di ba? All things whatever you ask in prayer, believing you will receive. Ang uban mo gamit ani nga ampo lang tabat tuan nato nga madawat na. The question is, unsa na ang level sa faith? Kung ang imuhang level sa faith, little faith pagka di na mahitabo. Kung growing faith pagka di na mahitabo. Na ay requirements ana, unsay requirements? Full faith na ka. So mo nagingon diri nga whatever things you ask in prayer, believing you will receive. Ako daghan na kay kung nadunggan ani nga mga testimonyo para atong kinabuhi ni George Moyler, no?
nga daghang kayang gipakaon pila ka thousands nga mga orphanage. Wala sila ika-serve. Pero nangayo siya sa Elohim. Ang Elohim wala pagkaon ang mga bata karon. Pagkaugma, niabot ang daghang tinapay, niabot ang daghang milk. Naa siya mission padulong sa Canada. Ha? Pagsakay nagbarko, ningon ang kapitan, sir, di ta kaabot ani sa imong gingon nga panahon kay tungod sa kadako kay sa farm. Di ta kalapos dito kay hinay kay dagan sa tong barko. Sa gihimo ni George Muller, nadto siya sa ilalon sa cabin, nagpray siya nga kuhaon tong babag. Kay naa siya appointment nga anang orasa maabot gid siya. So pag humanyag ang bato ni saka siya natingala ang kapitan nga nahawan ang dalan. Igo gyud sa insakto nga adlaw, insakto nga oras niabot gid siya sa iyang lugar nga nag-apot na siya appointment. So usa ka dako nga pagtuo. Ha? Muna giingon nga full faith. Kay nana mo ani wa pa. Naa na mo moy giampo nga gitubag na. Kapag ampo nimo karon si Elijah. Sa dihang nag-ampo siya nga ningon na siya sa Elohim. Elohim, ipakita gyud nga buhi ka. Pinaagi sa pagpakanaog nimo kalayo aron masunog ning offering. Di ba humanyag prayer? Unsan hitabo? Ang kalayo, isunog sa offering. Whatever you ask in prayer, believe you will receive. So full faith na ito. Ha? Okay, kung sa'yo timailhan sa mga puno na sa pagtuo. Unya si Pedro nga puno sa balang espiritu miingon ngadto kanila. Kamong mga punuan sa katawhan ug mga elder sa Israel. Kung kami niining adlaw pagasusihon sa maayong buhat naghihimo ngadto sa tawo nga maluyhon. Pinaagi sa unsang paagi nga siya nahimong maayo. Ibaloy kini ninyong tanan ug sa tanang katawhan sa Israel. Nga pinaagi sa ngalan ni Yeshua Misaya sa Nazaret. Pinsa inyong gipalansang sa kahoy, pinsa gibangon sa Elohim gikan sa mga patay. Bisan pa pinaagi kaniya, kini nga tawo nagtindog dinhi sa inyong atubangan nga maayo. Okay. Ang timaylan ani Ikson mo na ni ang hitabo sa mga pamuhat sa Elohim ilang Pedro kipa. Nganong hitabo man to nga naayo tong mga ilang ipangayo. Unsay manifestation. Actually, ang manifestation ani is tungod kay puno sila, filled with the Holy Spirit or Ruach HaKodesh. Ha? Unsa nga pagkapuno? Ha? Filled with the Holy Spirit always. So, naa sila boldness, no? Diba, talawan man kayo silang kuan. Dayon, another is filled with wisdom. Muagi gid mo aning pagkapuno sa balang spirito. Kaya ang manifestation, ang requirement sa full faith, kinahanglan filled always with the Holy Spirit gid mo. Puno gid mo sa Ruach HaKodesh. Ha? Kana wa ko makadawat og Ruach HaKodesh, dili ka maka-claim nga full faith na ka. Kaya ang timailhan sa full faith igsoon, ha? Filled with the Holy Spirit always. Okay. So kay puno man ka sa balang espiritu naa kay boldness. Wala kay katalaw mo wali, wala kay katalaw mo tubang ni bisan kinsa. Kay puno ka sa balang espiritu o puno pug ka filled with wisdom. Motoy prayer ganyan ni Paul sa Colossians nga unta mapuno mo. Actually gusto ni Pablo nga ang mga Colossians moabot sa level sa full faith. So kung wala pa gimo pirmi mapuno sa balang espiritu, wala pa yun ni maabot. Pero ato gini siyang abdon. Ha? Full faith. So nasabtan nato ang description sa full faith igsoon, filled with the Holy Spirit always. Wala po ni nagpasabot nga full faith nakakay-taas na kikagtuig nga giserve sa Elohim. Dili na may basihan. Ha? Naiuban nga nangalagad sila 30 years na, 40 years na, nya walay Ruach HaKodesh, pasabot ba tong puno na sa pagtuo? Dili. Kaya ang puno sa pagtuo, based lang sa Acts 6:5 ha, tanawa ng Acts 6:5. Pag elect nila og deacon, nag-ingon diri ang pulong, nga gipili nila si Stephen. Oh, unsa iyang diri? And the same place, the multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and Holy Spirit. Filled gali soon, puno sa balang spirito. So muna kung puno ka sa balang spirito, maka-pray ka always in the spirit. Diha na ma-apply na po ang 1 Thessalonians 5:17. Praying always in the spirit. So lahi na ni siya, kung moabot na ka sa level sa full faith, puno man kagruwa ka kudis, bisag natulog gagaampo ka. Ha? Dili na yun kay mag-ampo pa ka sa imong kanang kaugalingon. Ha? In operation ang Ruach HaKodesh sulod nimo. Matulog ka, mumata ka, or makamata ka gabion, sige na siya pray. Kung mo man ako na-experience karon nga, siya naging pray. Igo na akong mabis kong baba. Kanya, mo na po ni, kanang gingon diha, filled with wisdom. Once nga puno ka sa Ruach HaKodesh, sayon ra kayo pagpaminaw sa teachings. Sayon na kayo paghimog teachings. Sayon na kayo ma-explore ng teachings. Kaya nga naman, na ay Ruach HaKodesh nga nagpasabot nimo pirmi. Diha na ma-apply ang 1 John 2:27. Sana, the anointing nga imong nadawat, mo ni mutudlo nimo. Kaya nga naman, naabot nimo ang full faith. Price na nimo. Mo ni reward nimo. Kaya di ba ang Ruach HaKodesh, according pa sa Acts 5:32,
is a gift to those who obey Yeshua. So actually, ang Ruach HaKodes gift magnas tanan nato. Pero kung obedient gid kay ka, the more kang bubuan sa balang espiritu. So karon kay naa naman ka sa actually kaning maabot nimo ni nga level igsuon. Naglakaw na ka sa spiritual world, no? Do ang imong lawas naa sa kalibutan, pero ang imong understanding, ang imong vision, ang imong mind, ang imong heart, doon at kimiga communicate dito. So na-experience ba na ninyo? Wala pa? So kabuutan na ninyo. Ano si grandma, di ba, puno o mga pinadayag, puno vision. Actually, kani nga mga teaching niya man itanan, ngano man. Naabot man kuna niya nga level. Kana makadawat na mo wisdom and revelation nangiman sa Ephesians 1:18 to 20. Oh, naa na mo sa level sa full faith. Inyohan na ng price na niya Elohim ninyo. Kay daghan na mo nalabangan, no? Consecrated ninyong kinabuhi, nakapahimot na mo sa Elohim, so naa po siya price ninyo. So later on, kuha na ninyo tanan. Okay, mo na Ephesians 5:10, mo manin di ba? Ang ingon diri nga magpapuno ka mo sa balang espiritu. Gani sa 1 Corinthians 2:4-5 pakibasa. Og ang akong pagpamulong og ang akong pagwali dili pinaagi sa madanihon nga mga pulong sa kaalam nga iya sa tao apan sa pagpakita sa espiritu ug sa gahom aron ang inyong pagtuo dili magbarog diha sa kaalam sa mga tao apan diha sa gahom sa Elohim. Okay. Kung iyon ang basahang igsuon, mo na ni gitawag og spiritual wisdom kanang chapter 2 sa 1 Corinthians. Ingon diri nga and my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. That your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of Elohim. So mawita nang once nga naabot nimo ning kani nga level, ang imong pagpasabot sa pulong, no? Dili na sa standard sa kalibutan. Ang imong pagpasabot ani diha na gid sa pagsabot sa spirit. No datong mensahe ka ganina Colossians 1:9, di ba? Nag-ingon din niyo nga that you may be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. So pasabot di ay ang imong pagtudlo na diri, ang imong pagpasabot sa spiritual na nga pagsabot. Dili na sa human wisdom. Kung mo gamit man tag human wisdom igsoon para manggod puna niya na ulhi pagud kayo di pagyud kasabot og mga espirituhanong butang. Pero og naabot na nato nito ng level sa espirituhanon ay ang atong pag-explain ani spiritual na gyud nga pagpasabot. So nakuha ninyo. So mo nang manifestation sa full faith. Kanang mga deep things of Elohim, kanang gitawag sa Romans 8:26 bitaw nga ang Ruach HaKodes mo na siya mo intercede, mo na siya mo ampo, mo na siya mo mukalot sa mga lalom nga mga butang sa espirituhanon na ana sa level sa full faith. Kanang mag-groaning na mo, kanang ang mugiya na sa inyong prayer, ang ruwak na abot na ninyo. Okay, nakuha ninyo? So mo na actually kaning full faith, life in the spirit na magini siya. Tumaabot na ninyo. Okay. Next na magud ani nga level is perfect faith naman. Okay, another nga manifestation sa full faith. Og ngadto kaniya sila miuyon og sa diha nga sila nakapatawag sa mga apostoles og nakapalatos kanila, sila misugo nga sila kinahanglan nga dili mosulti sa ngalan ni Yeshua o mitugot kanila sa paglakaw. Og sila mibiya gikan sa presensya sa mga konseho nga nagakalipay nga sila giisip nga angayan moantos o kaulaw tungod sa iyang ngalan. Ako ninyo ning sa manifestation ani. Ang mga naa na gid sa full faith igsoon, mag-rejoice na ni in persecution. Rejoicing in persecution. Ang sabot pasabot ani. Imbis kay gipreso di ba magsubok ka? Imbis kay ibang bunalan. Uy, naning naglukso-lukso naman ang kalipay. Mo na yung mga full faith. Di ba? Ala, gipreso si grandma. Si grandma, enjoy kay siya, kay mapriso na siya. Ug sa kalibutan na, tinamay ka nga napriso. Oh. Nag-rejoice ka kay gipreso ka. Sa kalibutan o gipreso, ala, dako kay nang sala. Kriminal ka. Na bali maning sa spirit. Sa other side, sa spirituhanon, labi na sa pagtuo, the more na ang imuhang pag-rejoice sa persecution. Malipayon na ka, nag-i-exile ka. Di ba silang John de Bilab, gi-excite sila sa Patmos. Oh, malipayon sila dito. Silang Pedro, gipamunalang, gipangpriso, malipayon sila. Nanganta sila sa prisuhan. Mo na yung mga signs sa full faith. Ga-rejoice na sa mga paglutos. Ngayon nga naman, counted worthy na sila nga sumusunod ni Yeshua. Mo na karon og ilansang natas kahoy, patyo na ta. Ay, the more ang imong rejoicing. Ano man, muuli ay na. O mo na sign sa full faith. Na maka-rejoice tag persecution. Bang man, gamay lang istorya sa imong parente. Wala na naluyan imong pagtuo. Lisod kini abton igsuon. Ha? Kanang makadungog bitaw tag mga negatives mahitungod sa atong kahimtang unya mo ato na ding biyan atong pagtuo. Ay, napakadinhi sa little faith. Kani mga full faith, no matter what,
Ug sa away pa ni, no retreat, no surrender. Amen ba tani? O, taas-taas na ni nga level. Okay. Sa Acts 7 verse 60, another aning manifestation. Og siya miluhod og misinggit uban sa usa ka makusog nga tingog. Ginoo, ayaw paninglag kini nga mga sala ngadto kanila. Og sa diha nga siya nakasulti niini, siya nahikatulog. Okay. O, unsay manifestation sa full faith? Diri, ang makita nato diri nga talalawon si Stephen nga gibato. Dayon, sa diyang gibato si Stephen, naging siya, agay! Ningon siya? Wala. O, ningon diya. Sa dihang gibato na siya, makita ninyo ha? Ningon siya diri, and they stoned Stephen as he was calling on Elohim, saying, Yeshua, agalon, receive my spirit. Then he knelt down and cried out with a loud voice. Ningon siya, Lord or Master, do not charge them with this sin. And when he had said this, he fell asleep. Pero before ana iksoon, ingon pa diri sa 56, and said, Look, I see the heavens opened and the Son of Man standing at the right hand of Elohim. Kanining maabot nimo ning level of faith sa full faith. Makita nimo si Yeshua. Ha? Di ba nagingon ang pulong, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of Elohim. Kana born again kingdom mo makita. Pero nagingon si Yeshua diri sa John 6:39-40. Kinsa tong makakita sa anak, adunay kinabuhing dayon. Diba? Tanawan ninyo, pasahag yun yung pulong. Okay, John 6 ha, 39:40. Nagingon siya diri, klaro ha. This is the will of the Father who sent me, that, sa 13, for I have, 40. And this is the will of him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life. Sa ito pa iksoon, pag maabutan nimo ning level sa full faith, kato kung gingon nimo nga mo nimong mata sa physical, kanimo ang third eye igsuon, grabe na ka-powerful. Klaro kaayo niya si Yeshua. Bisag asa si Yeshua, makita nimo siya. So mo nitabo kang Stephen, di ba? Sa dihang gibato si Stephen, nakita niya, look, I see the heavens open and the Son of Man standing at the right hand of Elohim. Lalimang ka anak. Naabri ang kalangitan. Naabri siya, gibato ba siya? Nakita niya ang kalangitan o nakita niya si Yeshua. So, wala musupak sa John 6:40 na everyone nga makakita sa anak sa iling umutuo na ay kinabuhing dayon. So, klaro na kay nimo ang kinabuhing dayon ani. Nganuman, dako na kay nimo ang mata. Pasabot igsoon, kani di ang full faith. Dili pud ka ani masakitan sa dihang lutoson kad bato. Ningon ba si Stephen, ayaw ko yung bato, agay. Daghang ini bato siya. Pasabot ay ani igsoon, natural kay full faith bang ka, puno po ka sa ruwang kakudis. Bisan pag batuon ka, bisan pa og bunalan ka, bisan pag ilansang ka sa kahoy, dili ka bati og pain. Ang ruwang kakudis mo ni imong anesthesia para makalahutay ka sa paglutos. Lalimang ka nang imagine na si Rabon Yeshua, dili siya puno sa bulang espiritu. Katulang pagpalansang niya sa kahoy, gilansangan diri niya imong tiil, gilansangan og numero 6 nga lansang. Nya ang lansang latong una dili para sa lansang karon nga lingin. Square ang ilang lansang. Dali man kag size or city. Nya diha pag yun sa imong kuan. Una pa lang bunan ato singgit na Rabon Yeshua, pero nganong kaya man niya. Kaya ang ruwag kakudis, mo to'y nag-anesthesia sa iyahang tibok lawas. Kaya niya. So, bisan pa diyaw, lutuson ka, batuon ka, gabson ka, putlon ka, hugutan ka ulo, dili ka kabati og sakit. Pero wala tayo bala ang espiritu, tuslukon lang kag dagom, agay. Ipaak lang kag hantik, agay. Ipaak lang kag buyog, agay. Morning lami kay ni Abdul nga level. So unsa ni nga level di ay? No pain of persecution. No pain and unforgiveness in tribulations. Okay. Wala na nay pain. No pain. And unforgiveness. In tribulation. Okay. Tribulation. Okay. Notice niyo iksoon diri. Unsay purpose of measuring our faith? Ang una ni is to ask forgiveness. Nga naman, nganong kinahanglan ta may pasaylo. Kay nakita nimo nga daghan kay kag sipiat. So, mikag abayluhim, nupit pa mangyud koy pasaylo ayon tahon ko. So ang purpose there is to ask forgiveness. Abayluhim di pagyud ko kato, abayluhim mabalakon pagyud ko. So mo nay purpose aron makapangayo ka og forgiveness. Na diri ra ba? No pain and unforgiveness in tribulation. Na kini ra ba karon, gilutos na ka, gibato na ka, og nakapasaylo ka.
Na ang uban daw sa tuwa karon, napatay unforgiveness. Ha? Siguro na apay banang di ka pasaylo sa asawa, na asawa di ka pasaylo sa bana, or na mga anak na di ka pasaylo sa mama, or ni mama di ka pasaylo sa anak, or di makapasaylo to someone. Nalisod kini abto nigsuon. Ha? Naagyod ka diri sa no faith. Ang taon kaluhoy sa no faith. So muna tuyo, ha? Ingon pa diri is to identify our weakness and to ask for deliverance. So muna tuyo nganong nag-study ta aning levels of faith. Aron masigi gyud tag pangayo og forgiveness of deliverance. Okay, pakibasa. Ako lang ning gitouch ha, Mark 9:24. Og diha-diha ang amahan sa bata ni singgit ug ningon nga may mga luha. Agalon, ako nagtuo. Tabangan mo ang akong pagkadili na tinuo. Okay, yung siya diyo. Immediately the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help my unbelief. Oh. So diri na ninyo makita nganong nag-study ta og levels of faith kay imong faith no faith man ka or little faith ka. So muningon diri nga to identify our weaknesses and to ask for deliverance. Unta Elohim, tabangi ko ma-deliver ko sa puri, ma-deliver ko sa akong stubbornness, ma-deliver ko sa akong unforgiveness, ma-deliver ko sa akong unbelief, ma-deliver ko daghang kay pa-deliver. Oh. So nasayod ta na, no? O mo na ingon diha aron makapangayo ta og deliverance. Then ikatuloy is to exercise the teachings relating to the weaknesses. So mo ning gistudihan nato kay ngano, nagkataas ang teaching, dili ka kaapas. Nganong sa ibabag ang imong weakness. Di ba notice niyo pagkadaghan na kay natong na agian na teaching. Pero hinay kay imong growth, ngano man, ha? Tungod na sa imong mga weakness. Dili isod kay ipasaylo, gahi kay pangay pasaylo. O gahi kay tuo, gahi kayo muampo, gahi kay mo acknowledge. Na taas na kay itong teaching exod, pero ang level sa imong faith, o pagintawon ka sa little faith. So, muna purpose of measuring our faith. Ha? Then, ikalima is to gauge our growth in Yeshua. So, mag-gauge nimo ba? Kung saan ang gauge? Makita nimo imong sukod kung asa na di ay ka. Diba? Hebrews 13:5, examine yourself. O, so nakuha ninyo. O, mabita itong ingon mo nga, ako level, so taas na gyud kay kog level, kay dugay na ko kang Yeshua, kailan na gyud ko kang Yeshua, daghan na gyud ko pagtulunan nga, na nadawat kang Yeshua. Oh. Pero ang question, ani, nakapasar ba ka dinhi? Ha? Nakapasar ba ka sa mga manifestation? So, imuhag yun ng bugnoon. So, matawag ng good fight of faith. Okay, kinapat? Okay. Okay, padayon ta ha. Nor pain and unforgiveness in tribulation. So, dili nakabatiyon ni sakit, bisag giun sa kalansan, bisan pag giun sa kapagtamay, sa pulong o sa hampak, di nagyud kabatiyon og pain. Di po ka madutlan na ikaw kawatan ka, ikaw anak ng Satanas o bisan pag unsa nga hampak sa pulong nga hapat sa imo, di ka madutlan ani. Ngano man, kinsa imong hapin ani ang Ruach HaKodes. So munang ang reaction diri ni Stephen, nakapasaylo gyud siya. Di ba? Oh, ningon gyud siya nga, abay Elohim o Rabon Yeshua, ayaw gyud intawon sila basti ani lang gihimo sa kuha. O sa kwan pa ni, abay pasaylua sila silang gihimo. Di ba si Rabon Yeshua sa nang gilang sa kahoy unsa may gingon? Father, ha? Ayaw sila hukmi. Forgive them, Father. Ha? Sa? Okay, what sila kabalo sa ilang gihimo? Mo na sign sa mga full faith. Okay. So, klaro na ha? No, ingon diri, no pain and unforgiveness in tribulations. Okay. Last na sign. Sa Acts 5:12, 16, 6 to 9, makita ninyo ni ang mga, ako na lang yung i-shortcut, ha? Kabasahan lagi sa cover strat. Og pinaagi sa mga kamot sa mga apostoles daghang mga ilahanan og mga kahiblungan ang nahimo diha sa mga katawhan ug silang tanan nga nagkauyon didto sa gianan ni Solomon. Ug sa uban, walay tawo nga nakapangahas sa pag-ipon sa iyang kaugalingon ngadto kanila apan ang mga katawhan ni padako kanila. Ug Unsa na Acts 5 na siya? Oh, Acts 5. 5:12 to 16. sa tuloy. Og daghan pa ang mga magtotoo ang nadugang ngadto sa Ginoo, mga panon sa kalalakian o kababayenan. Nga tungod niana sila midala sa mga masakiton ngadto sa kadalanan o mipahigda kanila sa mga hidaanan o mga lantay aron bisa na lang ang anino ni Pedro nga mulabay makapandong unta sa pipila kanila. Dihay miabot usab nga usa ka panon gikan sa mga syudad palibot sa Jerusalem nga nagadala sa mga tawong masakiton o kanila nagisakit sa mahugaw nga mga espiritu o ang matag usa kanila na ayo. Okay. Notice ninyo, kining sa Acts 5:12, ang gipamuhatan ni si Pedro. Sa Acts 6 and 10, si Stephen ni siya. Then sa Acts 8, Acts 12 to 13, si Philip ni siya. So, unsa ilahang mga, akong basahon sa Acts 6 verse 8, nag-ingon diri. And Stephen, full of faith and power, did great wonders and signs among the people. So, ang timailhan di ay sa full faith igsuon, signs and wonders
follow. Ninyo? Mga milagro, signs, and wonders. Saan ang wonders? Mga katingalahan. Nakapang-ayo silang mga masakiton, mga incurable na mga disease, mga cancer na ayo ni. Okay. So, unsa kalining works? Ang works is ang obedience nimo. Obedience in Yeshua. Okay. So, pasabot di ay faith with works or with obedience in Yeshua is life. Di ba? Nang karon, kung na-perfect nimo or na-obey nimo ang tanang gipasugo ni Yeshua nimo, muna gingon diri na perfect ang imuhang faith. So nako ninyo, sa ato pa naay gisugo si Rabon ni Yeshua nato. Ang tanan niyang gisugo nga mando para nimo kinahanglan imuha gito tanang tumanon. So ug matuman na nimo ang tanan nga iyahan ipa-obey sa imuha, then perfect na imong faith. Di ba si Rabon ni Yeshua niya, Father, it is finished. Sa ato pa, unsa may manifestation ani? Able to put into action all. Okay. Able to put into action all the words of Yeshua. All ha, tanan. So, maubay na nimo ang tanan nga kumando ni Rabon Yeshua sa imuha. Na ubay na nimo tanan. Perfect na ka. Diba? Ubay na ko tanan. Unsa man ang perfect? Na ayrong isa? Wala gayrong. For example, na exam nga 100 items. Nasipyot lang kag isa. 99. Perfect ba to? Dili. Sipyat gyapon ka. So ang punto sa ni igsoon, gusto gini Rabon Yeshua, maubay gini mo tanan. So mabitan nang ingon diri nga og natay sipyat mga naputag pasaylo o bakod na pod, may pasaylo bakod na pod. Hangtod gyud matumang gyud nato tanan. Okay. So muna ha, able to put into action all the words of Yeshua or all the commands of Yeshua. Okay. Muna ang perfect faith ha. Ako wala pa kuha na. Okay, next Ephesians 4:22-24. Nga inyong hukason ang labot sa kanhi nga pagkinabuhi ang daang pagkatao nga dunot sumala sa manimbungon nga mga kaibog o pagbag-o diha sa espiritu sa inyong nahuna ug nga kamo magsulob sa bag-o nga pagkatao nga sunod sa dagway sa Elohim gibuhat diha sa pagkamatarong ug tinuod nga pagkabalaan. Okay, ha? So nahukas nimo gyud ang imuhang daang pagkatao ug nasulob gyud nimo si Yeshua. Unsa nga pagkasulob? Completely. Di ba another word sa perfect? Another word sa perfect? Ha? Complete, di ba? Para sa managtiayon. Ang managtiayon dili mag-compete. Kung dili mag-complete. Ha? Dili magkinumpitin siya hay. So, ang perfect means complete. Pasabot ani igsoon, ang manifestation sa perfect faith is completely renewed in the spirit of the mind and heart. Sato pa, kumpleto gyud nga nabag-o ang imuhang huna-huna sa spirito ug nabag-o gyud completely ang imuhang heart. Na to. Ako layo pa kuan ni. Mo ni gingon ang apakong pasalig ani na sa na Tehillim 138 verse 8, Elohim will perfect that concerns us or that concerns me, no? So sa ato pa completely renewed. Okay, man diri is completely renewed in the spirit of the mind and heart. In the spirit of the mind and heart. Ang sagot pasabutan ni igsoon. Completely renewed in the spirit of the mind. Meaning na atay mind. Ang atong mind, ang spirito mo oy nag-renew. Kanya ang pag-renew niya, natapos gyud tanan. Ang imong huna-huna nga nakumpleto gyud nga nabag-o. Then dili lang huna-huna, apil ang kasing-kasing nabag-o pod. So natural kay na bag-o namang huna-huna, bag-o naman. Ang kasing-kasing perfect na. Wala na isipyan. So nakuha na to, ha? So mo ni atong apason. Okay. Ephesians 4:13. Ingon diri, till we all come to the unity of faith and the knowledge. Di ba? Till we all come to the unity of the faith and the knowledge of the Son of Elohim, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Messiah. Sabi sa pa ni, no? Hantod nga kitang tanan mudangat sa pagkahiniusa sa pagtuo o sa kaybalo sa anak sa Elohim ngadto sa pagkahimpit nga tawo ug ngadto sa sukod sa
Sa yung stature? Sukod sa barog sa kapunuan ni Yeshua. Meaning di ay para sa mag-level ni Yeshua. Naabot na nimo ang kahibalo, no? Parehas sa kahibalo ni Yeshua, naabot na nimo ang maturity ni Yeshua, pasabot compatible na, no? Oh, si Yeshua pwede na kanyang dawaton, pwede na kanyang pangasawon kay compatible naman mong duha. Oh. So nakuha nato, pasabot ani igsoon, reach the stature of the fullness of Messiah. Naabot nimo ang stature ni Yeshua. Okay, reach the full stature of Yeshua. Okay. So, ato kinang abton. Okay, next, Galatians 5:16. Okay. Bulong mo di ba? Asa nang Galatians 5:16? Walk, asibat tayo. Nan ako magsulti niini, paglakaw diha sa espiritu, ug kamo dili magtuman sa kaibog sa unod. Okay. Walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Pasabot aning perfect igsoon, ang imong paglakaw puro na gyud sa espiritu, wala na gyud unod. Ha? Oh, unsa ni? Completely walking in the spirit or totally walking in the spirit. So maabot ay nato ni maabot. Totally walking in the spirit. So kung nila karon, di pa exercise ta nga paglakaw ra gud sa espiritu. Oh. Exercise ni kanito paglakaw sa espiritu, exercise ni siya. Pero wala ni pagsabot nga diha ra kataman. Kinahanglan mo abot na gyud ka sa level sa spirit, walking in the spirit. Di ba? Naamatay gitawag og, di ba ang tao tulo ka bahin, no? Oh, dili lang ako ipa, no? Okay. Ang tao tulo siya ka bahin, na siya body or kanang body mo na itong gitawag flesh. Okay. Na siya soul. Okay, na siya spirit. Kanang walking in the spirit, totally walking in the spirit, wala nakagalakaw sa flesh. Wala na pagkagalakaw sa soul. Unsa nang soul? Wala nakagalakaw sa emotions. Na, for example, kanang magdahi ka sa Elohim nga, nakahilat-hilat gyud ka kay na-feel gyud nimo ang iyang presence, kanang emotionally na-touch gyud ka. No? So munang isimba ka niya. Actually dili pa to siya ingon nga acceptable dito. Ha? Kay soul level raman to siya. Ang iyang gipangita asa man? Sa spirit, di ba? The Father is seeking such to worship Him in spirit and truth. Wala nangita nga ang Father nangita dito magsimba sa kalag ug sa kamaturan, wala. Dito sa spirit. So morning ingon diri, Galatians 5:16, totally walking in the spirit. Di ba si John di Bilab, giunsa man niya nga nakaadto siya dito sa langit, nga napadayag siya ang revelation. Di ba ingon siya, I was on the Lord's day in the spirit. Nasa na makita? Ha? Revelation 1:8, no? 1:8. Okay, kana na to ha? 1:8 ba? 1:10 di ay. I was in the spirits on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice as of a trumpet. Abi ninyo, kini bitaw ang level bitaw sa perfect faith. Mao ni ang level nga si Elijah gikuha nang wa katilaw kamatayon. Mao ni ang level ni Enoch nga wa pud siya katilaw kamatayon. Di ba nagingon ang pulong nga mubalik si Yeshua, ang uban sa inyo hadri dili makatilaw og kamatayon. Maabot nimo ning level sa perfect faith, pwede na kang dili mamatay. Nga nagpaabot kang Yeshua. Di ba kaningon nga, ang uban, unahon na itong banhaw ka itong nangamatay. Pero na uban nga buhi, nga iyahang pagkakuhaon. Kisa man yung pagkakuhaon? Katunan ning na level sa perfect faith. Sabi ko, wala abay lihim, little faith pamang ko. Mo ka rin, pailubang kita, mapagin siya mo balik. Kaya gusto ginang ma-appeal ka sa iyang pagbalik. Na og dili kita taapas aning level, nga iyahang balikan unya, kay bride ba yan ang iyang balikan, na dito kita atong when you are left behind. Dito kita atong ha? Nya ang iputo ra ba sa imong ulo, may lagatong gilutin nga yan ang imong ulo. What if og hinay-hinay kag buwas. Agay. Oh. Ingon day kag mo una man yun ni anong naglangay-langay. Ikasakit ba ning gabas niya? Di pa ingon dit sa putol. Ingon lang kasabay. Padali na. Labo bitaw kang padalion kag tungo si pagtudi gyud ka. Ayan, mo ingon man ang kon sa imong nga, ikaw manggod kay dugay manggod ka, ano magmakan niyo niya? Ha, kato siguro po ning mga muputol sa imong ulo, kato kutong mga wa gyud mo tuon ni nga nakabulos ka kamaturan. Ingon nay ka, ikaw manggod langay-langay manggod ka og kanang pahingpit sing pato, langay-langay po nato putol imong liog. Ha? Oh. Yang sa may yung gusto iputol sa imong liog, gabas, chinso, o imo ako. Oh, mo ito, pag langay-langay yun mo, kay, langay-langay yun, puputulin yung liog. So mo niya, di kumidya iksoon.
So mo ni ha, perfect faith, totally walking in the Spirit. Dayon, another, James 3:2. Sa ingon sa James 3:2. Kay sa daghang mga butang kita nakasala sa tanan kun sa pulong kun si bisan kinsa nga tawo dili makasala sa pulong kini siya usa ka hingpit nga tawo ug makahimo sa pagpusal sa tibok lawas. Okay, no? For all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man. Sa ibang pasagutan ni, kung dili na bitaw mo masilot sa pulong, ay, hingpit na mo. Pero masilot pa galing mo sa pulong nga ngano man ni akong igsunoy nga sige man gyud itukod. Masilot na lang ko sa iwali, masilot na lang ko. Ay, pagi ka hingpit. Ha? Kaning perfect man igsuon, dili na gini masilo bisag unsa may pulong imuhang isulti. Ha? Pwede ni words nga sa tawhanon, pwede po ni words nga Elohim. Di ba? Ingon dili, if anyone does not stumble, saan nang stumble? Dili mapangdol. Sa pulong, he is a perfect man, able also to bridle the whole body. So, unsay manifestation ani? Ingon diha, does not stumble in words. Dili na masilo, dili na mapangdol sa pulong. Does not stumble in words. Na karon og nasilo-silo man mo nga grabe man gid istimuga sa mahanay no nga sana man atong mapagturon ay pirmi naman tagi pangpuggan ani pirmi naman denial pirmi na imong inanay mong attitude igsoon ay layo pag kayong kahimpitan. So karon pa lang daan og naamoy madunggan nga pulong nga murag sakit-sakit or dahil tunlon or lisod tunlon. Pangamo namong abay Elohim di ba ningon diri to ask forgiveness. By Elohim, tabangi in taon ko nga katong gitudlo ni Kuyaran, katong mga gipang exhort sa mga madawat gito nako. Tabangi in taon ko. Inana bitaw atong attitude, nako kayo mo og kanang progress. Dabi na og magsige tag pangayo ni By Elohim og panabang. Okay. Last nga manifestation, 2 Timothy 4:6-8. Oh. Okay, sama ni. Amo na ni final, akong basahon na lang. Kasi nakakita. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who love His appearing. Sa Bisaya pa na, ako andam na nga igabubo ingon nga opiring, ilimnon nga opiring. O ang akong panahon sa pagdiya na no? My departure is at hand. Unsay qualification ani? Humanak kag away sa imong maayong bugno sa pagtuo, na humanak ka sa imong lumba o imong pagtuo natipigan nimo o naanay koronang giandam siya by Elohim nimo. So pasabot, sa man ni? Ready to be poured out as a drink offering, or ready to face Elohim to receive His reward. Ano ya? O sa to pa, sa man ni? Ready na ka. Ready to die. Natunong istorya. Ready na ka. Ready to face Yeshua. Di ba karon moingkag nasiguro yung mga Elohim ready na kukuhaon nimo. Di ba usahay mo sana mo kuha nimo konsensya nga di masiyo ko takos. Di ba? Ikaw Elohim kuhaan ako, di makapanamin kag dawatan baka ko no. So aron nga kanang moingon mo nga Elohim dawatan ako rabon ni siya kuhaan ako. Kana naabot na ninyo ning level. Kanang moingon mo nga naapa mo sa growing faith or great faith nga Elohim kuhaan ako. Ning ano man. Ay di na ka makadawat sa umol, di na ka makadawat sa mapagantos, di na ka makadawat sa mapagsulay. Humingan surrender lang ka, abiling kuhaan na lang to. Ay, escape man tong imo. So, diri sa inyo, wala ni iskapar, ha? So, muna ni ang purpose of measuring our faith, muna ni ang level sa faith, ha? Dahil diri na po, how our faith tested. No? Unsaon pagsulay ang atong pagtuo. Okay, 1 Peter 1:7, ibasa. Aron ang pagsulay sa inyong pagtuo, ingon nga labaw pa kaayo kabililhon kaysa bulawan nga nagakalaglag bisan nga kini isulayan pinaagi sa kalayo unta makaplagan ngadto sa pagdayeg o pagpasidungog o paghimaya atol sa pagpadayag unya ni Yeshua Messiah. Okay. How our faith tested? Unsaon ning tested usang pagsulay sa atong pagtuo? It is tested by
It is tested by fire or it is tested through fire. It is tested. Sulayan through fire. So muna igsuon ha. So dili lalim. O dili mo makasabot og it is tested through fire, lutoon sa kalayo. Sabtan. So ang pagtuo nga hilaw-hilaw, lutoon sa kalayo aron luto. Oh. Sa laktod pa ni nga pagkaistorya, ang imuhang pagtuo no fit pa kadtong una, tipasit pa kang humay. Karon pag abot sa little pit, ginahinay na kag pangit. Pag abot sa growing pit, gihumulan na ka. Ha? Oh, pag abot ani nga proseso, gidangka na ka sa kalayo. Hangtod pag abot diri sa perfect faith, ready to serve na ka. Ano ko ninyo? So, it is tested through fire. So, mo nang pagtuo ha? Oh, sulayan gyud kalayo. Next, 1 Corinthians 3:14-15. Kung ang buhat ni bisan kinsang tao magpabilin nga iyang natukod ibabaw niini, siya magadawat og ganti. Kung ang buhat ni bisan kinsa na tao masunog, siya magantos og kapilihan apan siya mismo maluwas hinuon ingon nga pinaagi sa kalayo. Okay. Diri igsuon ang imuhang gitukod, ang imuhang pagtuo. Di ba ang pagtuo hingpiton pinaagi sa works? Okay, kaning atong mga works, kaning imuhang gibuild ba sa imong kaugalingon. So actually mo na imuhang reward. Pero kanang imuhang works, sulayan gyapon siya sa kalayo. Kung masunog siya, alkansi ka. Luwas gyapon ka pero wala kay reward. Pero og dili masunog ang imuhang gitukod, ha? Ganti na nimo. Sa may pasabot nako. For example, sa akong kaugalingon, nagtuo ko. Unya sa ding niagi ko sa daghang mga kalayo, nagpabilin ko nga ligon akong pagtuo o nagpabilin nga ligon ang resulta sa binuhatan sa akong pagtuo. So naa ako'y reward. So another na pod kung kamo nga kamo may mga works og dili mo mga sunog unya sa pagsulay, ha? Crown ko. Kinurunahan ko pinaagi ninyo. Pero ang mga sunog mo, naluwas ko, na-awardan ko, pero wala ko crown. So, munang importante, nga, kamo nga manudlo, or kamo nga gitudloan, mula hutay gid mo. Kaya muna gitawag og crown of rejoicing. Ha? Corona na sa kalipay. Crown na siya. So, kalayo gyapon, our works is tested. Oh. Through fire gyapon, no? Okay. So, unsa pay pamaagi sa pagsulay? Correction nilang na akong grammar diha ha, sayo. Okay. Unsa pa? 1 Corinthians 9:25. Ug ang matag tawo nga nagapangimbasog alang sa pagkahawod, mapugnanon diha sa tanang butang. Karon sila naghimon ini aron sa pag-angkon ug usa ka madunuton nga korona. Apan kita usa ka dili madunuton. Okay. So, unsa pay mga testing ani? Unsa pay mga pagsulay? So, mo ni inyong pantayan. Ha? It is tested through strict training or discipline. So ang atong pagtuig soon, sulayan siya pinagi sa stricto nga training o discipline. It is tested through strict training and discipline. Di ba? 1 Timothy 4:8. Godliness. Asa na ingon dito ha? For bodily exercise profits a little, but godliness is profitable sa tanang butang. Okay. So mo ni ha, timanin ninyo ang mga pagsulay ha. Okay, James 5:7-11. Busa pag mapailogon ng igsuon ngadto sa pagbalik sa ilihim. Tan-awa ang mag-uuma nagahulat sa bililong bunga sa yuta. Ug adunay taas nga pailog alang ini. Hangtod nga siya makadawat sa sayo ug ulahi nga ulan. Kamo sa pag mapailogon lig-una ang inyong mga kasing-kasing kay ang pagbalik sa Ginoo nagakaduol. Ayaw pagpagulbol batok sa usa-usa. Mga igsuon basin kamo mahukman sa silot. Tan-awa ang maghuhukom nagatindog sa tubangan sa pultaan. Himuha nga mga igsuon ang mga propeta kinsa magapamulong diha sa ngalan sa Ginoo nga usa ka panag-ingnan sa pag-antos sa kasakit o pagpailog. Tanawa kita nag-isip kanila nga malipayon nga naglahutay. Kamo nakadungog mahitungod sa pailog ni Job o nga kita sa katuyuan sa Ginoo nga ang Ginoo maluluyon kaayo ug may malumo nga kaluoy. Okay. So, laktod nga pagkastura igsuon, pagsulay po ni test of perseverance. Unsa ang perseverance? Ha? Pagkamalahatayon o patience. So, lahutay gyud. Way luya-luya. Lahutayon gyud ang mga pag-antos, lahutayon gyud ang mga pagsulay, lahutayon gyud ang pagpailog, daghang gyud lahutay. Then pasensyahan pa gyud.
Oh. Patience. Oh. There is another before aning kuan sa Colossians, James 1:4. Oh. How is faith tested? It is tested through various trials. Oh. Tested through dili lang trials ha, various. Unsa nang various? Oh, nagkalain-lain. Oh. So munang kuban siguro sa inyo gipangsulayan na, no? O gisulayan sa buluhaton, gisulayan sa kauban, gisulayan sa asawa, gisulayan sa bana. Ay pasaron lang gyud ninyo igsuon. Count it all joy. Ha? Wa gyud koy laing ikadasig ninyo. Mupasar gyud ta. Tested through various trials, then Romans 12:9-13 about ni siya sa gugma. So ang faith pod is, ako na lang i-kuan shortcut. Test for your love. So sulay pod ni, ha? For your love. So, unsa ni nga love? Kanang tinuod pag kang higugma kang Yeshua. Oh. So mo pod na, di ba? Faith, hope and love. So mo ni ha, how our faith tested. Okay, warning pod sa walay pagtuo. Hebrews 12:4-6 and 11 pakibasa. Unsay warning aning dili gyud magpatugo silang pagtuo. 3:12. Okay, 3:12. Pagmatnon nga igsuon, basin manaa sa sulod ni bisan kinsa kaninyo ang usa ka daotan nga kasing-kasing sa pagkadili matinguhon sa pagbiya gikan sa buhi nga Elohim. Na, ha? Nga brethren, ha? Mga believer na ni ha? Kay brethren God, beware brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living Elohim. So mao din ni siya resulta igsuon og dili gyud nimo patubo nimo pagtuo. Ang tendency ani makabaton gyud ka og daotang kasing-kasing sa pagkamadi matinuhoon og mao na hinungdan nga mobiya na ka sa buhing Elohim. Warning na ha. Mga igsuon ni, nagsimba ni pero walay pagtuo. Ha? Daghan kay ni sa tuwa, mismo to mga kaanakan, di ba? Nagingon ang pulong kung duha tulo magkatigom sa ngalan na assist tong taliwala. Oh, labi na og magdayeg, digid ta makadayeg. Oh, wala mahadlok sa ilong, di ba? Nagingon ang pulong, you are greatly to be feared in the assembly of the saints. Di ba? Unsa man ang assembly of the saints? Panagtigom na, pero ang uban wala gid ta kadayeg. Awat na ipagtuo igsuon. Ang tinuod nga ipagtuo magkurog-kurog abay Elohim na amang gid ka sa tubangan. Unsa may akong himuon? Mamuduyog ka unsa leading sa spirit, magklakbag ka, maglukso ba ka? Oh. Ha? Kanang dili makadayeg, kanang dili makalukso, dili makapakpak, one day putlan niya kag tiil, putlan niya kag kamot, magmahay na niya ka. Di ba nagingon ang pulong, let everything that has breath praise Elohim. Okay, 4:6. Hebrews 4:6. Busa sa nakita nga nagpabilin nga may pipila nga kinahanglan nga magsulod diha sa niana ug sila ngadto kang kinsa kini unang diwali wala misulod tungod sa pagkadili matinuohon. Na tanawa ra. Ha? Giwalihan sa pulong, gitudloan sa pulong, Shabbat tanang adlaw gitudlo. Pero nagingon since therefore it remains that some must enter it. Kinsa tong makasulod kato ra gintang ni-obey. And those to whom it was first preached did not enter because of unbelief. Ayon day because of disobedience. Nganong nay disobedience? Kay dili mo tuo. Unsay judgment sa dili mo tuo? Dili gyud mo makasulod. Ha? So pagkasayang naman lang, nagsige kag simba, nagsige kag hago, pasan kag kahoy tanan. Naghago ka sa imong kanya. Sa final di ay wala ka makasulod. Di kasayang. Ha? Dili ni binuang igsuon ha. Okay. Sa verse 11. Busa kita maghago sa pagsulod ngadto ni ana nga pahulay basin si bisan kinsa nga tawo nga mahulog subay sa samang panigingnan sa pagkadili matinuohon. Na tanawa? Yung dili, let us therefore be diligent to enter that rest, lest anyone fall after the same example of disobedience. So kugihan gyud nato pagsulod. Ha? Aron dili ta maparehas nitong uban nga nangahagbong. Ihimplo sa pagkahagbong kay dili gyud motuo. I hope nga naagi tay pagtuo. Ha? So pagkasayang naman lang sa atong mga nadunggan nga wala gyud mo ganansya. So inyohan na gid na. So mo na ni karon ang human sa atong topic about sa faith. Over. Ha?